Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga alagad na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang gabi. Patuloy nating pinagninilayan ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pakibati naman ang katabi ng Happy Easter. Yan. Happy Easter. No? Sa bersyon ni San Mateo, matapos makita ng mga babae ang libingan ni Jesus, pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. Magkahalong takot at galak. Wala kasi ang bangkay sa libingan. Kaya nakaramdam sila ng takot at nakaramdam sila ng galak. Kaya naman patakbo sila na ibinalita ang nangyari sa mga alagad ni Jesus. Dalawang emosyon na sabay naramdaman ng mga babae. Takot at galak. Nakaranas na po ba kayo ng ganon? Yung mixed emotions na tinatawag, yung magkahalo, no? Isang positibo at isang negatibo. Kanina, nung pagdating ko dito sa ating parokya, no, galing ako ng Philippine Women's University, nakaramdaman ako ng magkahalo na emosyon. Nang mabalitaan ko ang pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa. Nalungkot ako. Siyempre, hindi ko alam ang mararamdaman ko. No? Umiiyak yung loob ko at binabalikan ko yung karanasan ko sa Santo Papa. Nalulungkot ako, pero masaya din. Dapat masaya kasi muling pagkabuhay, Easter. No? At sigurado ako, ito rin ang nararamdaman ng buong simbahan. Magkahalong emosyon.
Gaya ng mga babae na nagpunta sa libingan ni Jesus, nagkaroon sila ng magkahalong emosyon. Takot dahil wala na ang bangkay ni Jesus. Hindi pa nga sila nakaka-move on sa pagkamatay ni Jesus. Ngayon naman, nawala ang bangkay ni Jesus. Sino ba naman ang hindi matatakot? Hindi po ba? Yung namatayan ka, nawala yung sinusundan mo, nawala yung kinakapitan mo, nawala yung inaasahan mo, tapos nawala pa ang kanyang bangkay. Hindi ba? Nakakatakot iyon. Para bang ano na lang ang mangyayari sa atin? Para bang siguro pakiramdam ng mga babae, ano na lang ang kahihinatnan natin? Wala na nga si Jesus, wala pa ang kanyang bangkay. Pero, galak din ang kanilang naramdaman dahil wala na ang bangkay ni Jesus. Hello? Nalito ba kayo? Malungkot, natakot kasi wala ang bangkay, tapos nagalak kasi wala ang bangkay? Ano ba talaga? Pwedeng naalala nila ang mga sinabi ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa. Anong sabi ni Jesus? Siya'y magbabata ng hirap, siya'y mamamatay, ngunit siya'y mabubuhay. Siguro ito yung naalala ng mga babae. Kaya kahit natatakot, sila'y nagagalak. Buhay si Jesus. Wala ang bangkay. Muling nabuhay si Jesus kasi wala na ang bangkay. Kung minsan, meron tayong ganitong nararamdaman, di ba? Magkahalo. Isang positibo at isang negatibong pakiramdam. Ngunit ang tanong, alin sa mga ito ang nananaig sa ating puso? Alin sa pakiramdam na ito ang nananaig sa ating puso? Mas pinagtutuunan ba natin ang negatibo o mas pinanghahawakan natin ang positibo? Hello. Alam niyo po, noong Huwebes ng gabi, no? Ano nangyari nung Huwebes ng gabi? 'Di ba tayo nagdiwang ng huling hapunan ni Jesus? 'Di ba? Yung misa ng huling hapunan, no? Pagkatapos noon, nung gabing iyon, alam niyo magkahalo yung nararamdaman ko, no? Magkahalong takot at magkahalong saya, no? Takot kasi alam ko kinabukasan, Biyernes Santo, ang haba ng araw. Natatakot ako, no? Ang haba, ang daming mangyayari. Isa pa, sabi, magba-brown out. Natatakot ako, paano na lang yung selebrasyon natin? Although, naghanda tayo ng generator, no? Pero, paano na lang yun mapuputol? Di ba? Natatakot ako. Pero, excited din ako kasi first time ko eh. First time ko as parish priest ninyo na magdiwang ng ganitong pagdiriwang. No? Kaya magkahalo yung nararamdaman ko. Pero, nanaig sa akin yung excitement. Bagamat takot ako, kinakabahan ako, nag-focus ako sa excitement. Kasi kung naiwan ako sa takot, siguro nasira ng selebrasyon natin. No? Wala na ako ibang inisip kundi mawawala ng kuryente. No? Kailan mawawala ng kuryente? Siguro kung gano'n, no? Abang ako ng abang. No? Sa totoo lang, panahon nyo noong 7 last words. No? At pinapaalala pa sa akin, Father, 5 minutes na lang, mawawalan na. No? Nagagugulo yung isip ko eh. No? May kausap ako na sharer at the same time, mawawalan na ng kuryente, paano na? No? Mawalan na ng mic, masisira ang celebration. No? Pero nag-focus ako, sige lang. At alam nyo, nairaos natin ang Biyernes Santo. Nawalan ba ng kuryente? Hindi. Pero ang isang nakamamangha doon, sabi, sa paligid, walang kuryente, pero tayo, meron. Kung
pinagtuunan ko lang ng pansin ang negatibo, sa halip na ang positibo, anong nangyari sa ating pagdiriwang? Mga kapatid, ito ang mensahe sa atin na muling pagkabuhay ni Jesus. Meron mang pangit na mangyayari, meron mang negatibo at positibong nararamdaman, tumuon sa positibo. Dahil yan ang ibig sabihin ng pag-asa. Pag-asa. Alam ko po, mahirap ito. Mahirap sabihin, look at the bright side. Kapag ikaw ay nagluluksa, tama? Mahirap sabihin, maging positibo kung ikaw ay mayroong pinagdadaanang negatibo. Pero ito yung nakita ko sa mga alagad, sa mga babae na naghanap kay Jesus. Ang laman ng kanilang puso, galak at takot. Natakot man sila, pero may galak. Kaya anong ginawa? Tumakbo sila, papunta sa mga alagad. Ibinalita nila ang nangyari, at sa daan ng kanilang pagtakbo, nasalubong nila si Jesus. Niyakap nila ang paa ni Jesus. Anong ibig sabihin ng pagyakap sa paa? Naalala niyo pa noong Huwebes Santo? Anong sinabi ko? Yun sa kahulugan ng paghalik ni Jesus sa paa ng mga alagad. Anong tawag doon? Naalala niyo pa? Covenant relationship. Sa Tagalog, kasunduan ng magkaibigan. Kaya nga, nang makita nila si Jesus, hinagka ng paa. Parang binabalik muli ang pagkakaibigan. Kasi nawala si Jesus, di ba? Nung makita nila si Jesus, binalik nila uli ang pagkakaibigan. Ganyan ang taong positibo. Hindi naiiwan sa sakit, hindi naiiwan sa pagluluksa. Kaya naman, alam ko, kahit malungkot ang buong simbahan sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa Francisco, mayroong sisibol na pag-asa. Magkakaroon tayo ng bagong pag-asa. Malungkot man tayo dahil mamimiss natin si Lolo Kiko, pero masaya tayo dahil muling nabuhay si Jesus. At itong magandang tignan, kung hindi mo kayang tignan ang positibo sa gitna ng negatibo, tingnan si Jesus. Si Jesus ang tignan at magbibigay siya sa atin ng positibong pakiramdam. Mga kapatid, ito po ang Pasko na muling pagkabuhay ni Jesus. Isang negatibo at positibong karanasan. Negatibo dahil namatay si Jesus. Pero isa ding positibo dahil inalay niya ang kanyang buhay para sa atin at siya'y muling nabuhay. Sa dalawang pakiramdam, ano ang pagtutuunan? Negatibo o positibo? Maligayang Pasko na muling pagkabuhay sa ating lahat. Amen. Amen.